Nangyari to year 2018. Nagre-rent ako that time sa isang bed space dahil malapit lang sa university namin. Ganito yung setup namin sa dorm. Sa first floor yung may-ari. Sa second floor naman, mga boys. And third floor naman para sa girls kung saan kami nagre-rent. Tapos sa taas, yung rooftop na tambayan o laundry area. Kada palapag may 2 kwarto and common CR and bath. Yung hagdan namin, yung paikot na steel. May main door kada floor pero ma-access yung mga pinto kada kwarto. Yung kwarto namin, yung bungad na kwarto malapit sa balcony at hagdan. That time, 4 lang kami na nag-i-stay pero max na 8 person. Pa-weekend na that time kaya umuwi yung 2 kasama ko at yung isang working night shift pero madalas sa jowa niya umuwi. Minsan ako or dadalawa lang kaming naiiwan. That time, kasama ko yung kapatid ko since nagtitake siya ng college entrance exam sa university kung saan ako nag-aaral. Madaling araw na nun, gising pa rin ako kasi nagre-review para sa exams at tulog na yung kapatid ko. Nakasandal lang ako sa pader at sa gilid ko yung pinto. Dahil alam kong di pa uuwi mga kasama ko sa kwarto, nakasara lang yon. Di pa ako naglalak dahil gising pa naman ako at baka umuwi yung isa kong kasama na nag-work. Busy lang ako that time nang biglang paunti-unting bumukas yung pinto. Tinignan ko lang yon and akala ko umuwi na yung isang kasama ko. Pero ilang segundo na nakalipas, wala pa rin pumapasok. Nagtaka na ako kasi walang pumasok. Di pa nagsisink in sa akin kung ano ba yun. Tumayo pa ako at lumabas sa hallway at chinek yung kabilang kwarto pero wala namang dumaan at pumasok doon. Nakasarado rin yung main door. Imposible na hangin yun kasi hallway yung labas ng kwarto. Sarado yung maliit na bintana. Tsaka sarado rin yung main door. Dahil paikot tsaka bakal yung hagdan, maririnig mo kung may umaakyat or pababa. Sinilip ko rin yung hagdan pero wala talaga. Doon na ako natakot kasi di naman normal yun. Kaya pagkapasok ko ng pinto, nilock ko na at sinabit yung parang second lock. Wala naman akong third eye or laging may nasisense na di normal. Pero heto yung isa sa mga di ko malilimutan. Matagal nang sinasabing sa akin ni mama na may something sa dorm kapag bumibisita siya nun. Ang kwento-kwento na may nagpaparamdam sa rooftop. Di ko naman nararamdaman yun nun, kaya di ko na iniisip kasi baka lalo akong matakot. Well, until mangyari yung pagbukas ng pinto na di ko ma-explain. Ilang araw ding di ko pinatayan ng ilaw yung kwarto at sa balcony. And lesson learned, mag-lock ng pinto kapag gabi. Pagkapanganak ng anak namin noong 2006, lumipat kami ng asawa ko sa isang bagong tayong apartment sa Cubao, malapit lang sa EDSA. Gusto namin ng mas malaking space para sa baby. At syempre, mas maaraw kasi second floor na. Dahil nasa gitna kami ng maingay na lugar, rinig mo halos 24/7 yung mga bus na dumadaan galing terminal. Hindi ko naisip na may paranormal na pwedeng mangyari doon. Bagong building pa nga, 'di ba? Pero mali pala ako. Isang gabi, sabi ng asawa ko, may nakita daw siyang babaeng pumasok sa banyo. Sabi ko, minsan nga parang may nakikita rin ako doon pero akala ko ikaw lang. Lumipas ang ilang linggo, isang gabi habang nag-aayos ako, nakakita ko ng lalaki sa balcony namin. Nakasilip lang, kalahati ng katawan niya natatakpan ng dilim. Dahil may mga balita ng mga magnanakaw sa area, kumuha ako ng cleaver sa kusina. Handa ako kung sakaling kailangan ko harapin siya. Pero paglabas ko, napansin kong wala siyang ulo. Hindi dahil sa dilim. Literal na wala. Kinilabutan ako pero sumigaw pa rin ako. "Sino ka?" Imbes na sumagot, tumalon siya mula sa balcony. Pagtingin ko sa ibaba, saglit kong nakita ang mukha niyang parang inchik na nakangiti bago siya naglaho sa dilim. Pagkwento ko sa asawa ko, sobrang nag-alala siya, lalo na para sa baby namin. Baka daw naaakit ng mga espiritu yung bata.
Kumonsulta kami sa isang kaibigan na psychic at sabi niya, maglagay daw kami ng mga pulang bagay sa ibabaw ng crib para pangontra. Pinablas din namin yung unit ng isang pari. Pero yung pinakamalalang nangyari noong August 2006. Galing sa banyo yung asawa ko, tapos napansin niyang may itim na anino na nakalutang sa ibabaw ng crib ng anak namin. Paglapit niya, nakita niyang parang lalaki na gawa sa anino, nakayuko sa baby. Pagkaripas niya ng takbo papunta sa crib, nawala yung nilalang. Kinagabihan, umiiyak niyang sinabi sa akin na kailangan na naming umalis. Kahit anong sabihin ng landlord, aalis kami. At syempre, dininay ng landlord na may kakaibang nangyari sa apartment. Habang nag-aasikaso kami ng paglipat, pinalaundry ko yung mga damit sa malapit na shop. Pagsulat nung may-ari ng resibo, bigla siyang napatigil at nanginig. Tinanong niya ako, "Sir, sigurado po ba kayong yan ang address niyo?" Sabi ko, "Oo, bakit?" Hindi siya sumagot. Tumango lang tapos umiwas ng tingin. Doon kami kinabahan lalo, kaya nagtanong-tanong kami sa mga kapitbahay. Doon namin nalaman na yung apartment pala ay itinayo ulit sa dating gusali kung saan may naganap na karumal-dumal na pagpatay. 3 araw lang ang lumipas, nakahanap kami ng lilipatan sa Marikina. Hindi na kami nagdalawang isip. Pag alis namin, iniwan ko ng sulat sa landlord. Yung unit mo sa Cubao, kahit gaano pa kaingay ang paligid, hindi sapat yun para itago ang multo na nakatira dyan. Ako si Ellie, 20 years old, and I live in Baguio City. Mahilig talaga akong magbasa ng mga ghost stories simula pa nung bata ako. Pero to be honest, madali akong matakot lalo na kapag ako lang mag-isa nanonood ng horror movies. Yung story na ikukwento ko sa inyo, nangyari lang ngayong taon, 3rd week ng February, sa boarding house ko mismo. Unahin ko muna yung itsura ng boarding house namin. 4 na palapag yung building, tapos may 4 na kwarto bawat floor sa 2nd at 3rd floor. Yung kwarto ko, nasa 2nd floor, katabi ng common kitchen at dining area. Yung ibang kwarto, occupied na bago pa ako dumating, pero may isang bakanting kwarto sa gitna ng kwarto ko at ng kitchen. Lumipat kasi yung dating nakatira sa 3rd floor. Tandaan nyo tong kwarto na to, kasi dito nangyari lahat. Mag-isa lang ako nakatira sa room dati. Pero kamakailan lang, lumipat na rin yung sister ko para may kasama ko. Balik tayo sa kwento. 2nd month ko palang nakatira doon. Sunday afternoon yon ng February. Di ko na maalala ang exact date. Tapos ko na lahat ng gawaing bahay, kaya tinawagan ko yung boyfriend ko para pumunta at samahan ako. Pagdating niya, nanood lang kami ng movies, nag-upload ng mga pictures sa laptop, at nagkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa amin nung linggong yun. Nag-dinner din kami after, tapos pareho kaming pumunta sa kitchen para maghugas ng pinggan. Habang dumadaan kami sa bakanting kwarto, may kakaiba akong naramdaman. Parang uneasy, yung tipong may mali. Actually, lagi akong nakakaramdam ng ganon tuwing dumadaan ako doon, lalo na kapag gabi. Pagdating namin sa kitchen, pumunta muna ako sa CR. Iniwan ko yung pinggan sa boyfriend ko para siya na maghugas. Pagbalik ko, niyakap ko siya habang nakaharap kami sa hagdan malapit sa bakanting kwarto. Doon ko nakita yon, may itim na anino. Parang taong lumalabas mula sa bakanting kwarto, paa hanggang bewang lang yung nakikita. Pero ramdam kong nakatingin siya sa amin. Nanigas ako sa takot. Pagkakindat ko lang, nawala siya bigla. Kinuwento ko agad sa boyfriend ko. Nanginginig ako at sobrang kabado. Sabi niya, habang naguhugas daw siya kanina, parang may nakatingin din sa kanya, pero paglingon niya wala naman. Kami lang dalawa ang nandun nung oras na yon. Dahil sobrang takot ko, tumakbo ko pabalik sa kwarto ko. Kinabukasan, tinanong ko yung kapitbahay ko na nakatira sa unang kwarto kung may napansin o naramdaman ba siyang kakaiba. Sabi niya, wala naman daw. Pero sigurado akong hindi yun guni-guni lang. Hindi naman kami nanonood ng horror movie o nagkwekwentuhan ng ghost stories.
na pwedeng mag-trigger sa imagination ko. After nung incident, hindi ko na siya ulit nakita. Pero hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako tuwing mapapatingin ako sa kitchen kapag gabi. Lalo na kapag patay ang ilaw. Bago pa maging bakante yung room na yon, may student na babae ang nakatira doon. Mag-isa lang daw siya at madalas umaalis sa gabi, umuuwi kinabukasan. Ngayon, may nakatira ng mag-couple sa kwarto na yon, pero di ko alam kung may naramdaman din sila. Yun lang ang story ko. Sana nagustuhan nyo at sana hindi kayo maglakad mag-isa sa dilim pagkatapos dito.